Kung natatandaan niyo po, nabanggit natin last time, na very interesting ang Psalm 19 sapagkat ito po ay parang maliit na version ng Psalm 119 na patungkol din sa salita ng Diyos. Kung binasa niyo po ang unang 6 na bahagi, 6 na talata ng Psalm 19, patungkol po ito sa creation, sa pagkalikha ng Diyos. Kung tayo po ay nag-observe, kung nakikita natin yung mga pinapadalang mga larawan sa outer space, kung tayo po ay mahilig mag-travel at nakakita ka ng magandang tanawin, wow, you'll be awed, you'll be amazed. Di ba? Pero sabi ko, ilang tao ba ang kapag namangha sa ginawa ng Diyos ay magpapasalamat, magpupuri at mamamangha sa lumikha? Di ba? Sometimes naiiwan tayo dun, ang ganda ng lugar, pero hanggang dun ba yon? Parang kulang yata, no? Kung hindi natin alala yung lumikha. Di ba? So yun ang dahilan because the heavens declare the glory of God. Lahat yan. Every day, hindi nagkukulang ang Diyos na magpahayag. So God is a revealing God. Pero makikita din po natin, as great as creation is, kulang ang nilikha ng Diyos para magpakilala sa Diyos na ito. We can only know general things about the Creator, but we cannot know who this Creator is. Sino ba siya? Dito papasok ang kahalagaan ng salita ng Diyos. It is only through the Word of God that God reveals Himself. Ganyan? So, kahit anong tingin natin sa pagkalikha, kaya di ba, in olden times yung ating mga ninuno, meron silang mga tinatawag na mga anito, sapagkat akala nila dahil sa ganda, halimbawa, napaka-majestic ng araw, ang problema, sasambahin nila yung araw. But that's not to be. See? So, kung paano hindi natin malalaman yung sinong gumawa ng relo, we can only know na magaling siya, pero hanggang doon lang yun, hindi rin natin malalaman sino ang Diyos maliban sa kanyang mga salita. And so, napaka-timely, nabalikan natin. Ano nga ba ang salita ng Diyos? At ito ba talaga iyon para sa atin? Baka naman nawala na yung kahalagahan nito. So, habang binabalikan ko ito, it began to excite my heart once again. Parang naging primer ito dun sa magiging pag-aaral dun sa Pastors Conference. Dapat ganun sa bawat anak ng Diyos. Huwag mawala yung ating mataas na pagtanaw sa Diyos at sa kanyang mga salita. So, notice, this passage begins with the law of the Lord. Nabanggit natin, binabanggit ito as bilang kautusan ng Panginoon. Dalawang bagay makikita natin dito. First of all, ang kataasan ng Diyos. Because God is supreme, God is sovereign, siya yung may karapatang magbigay ng kautusan. At pangalawa, ibinibigay niya ito to serve as our guide. Kaya nga nabanggit ko last time, ang mga tao, particularly ang mga kabataan, huwag kayong magtatampo kapag may utos. Sapagkat yung utos ay para sa ikabubuti. Di ba? Lalo na kung galing sa isang mabuting Diyos. And so ganun dapat ang attitude natin sa salita ng Diyos. Instead of rebelling from the law of God, of course, since it's in the Old Testament referring to the law, okay, yung kabuuan ng kautusan ng Diyos dito, pero since we have also the New Testament, it would refer to the law of Christ. So lahat ng iniutos sa atin ng Panginoon, dapat ganun ang damdamin natin. We should be excited about the law of God and to fulfill the law of God in our lives. Sa biyaya ng Panginoon, tulungan tayo ng Diyos masunod ang kanyang kautusan. Sapagkat hindi mag-uutos ang Diyos sa atin ng hindi niya ipagkakaloob din ng kakayanan para sundin yun. See? So, napakagandang paglalarawan. The law of the Lord is perfect. Wala ka nang hahanapin pa. You cannot add, you cannot subtract, you cannot revise the Word of God. It is already perfect. At ang pangakong yan ay nasa salita ng Diyos, wala sa salita ng tao. Only the law of the Lord is perfect because coming from a perfect God. Now, ang maganda dito, makikita nyo, anong effect? Converting the soul. It revives the soul. At meron tayong kailangan matutunan dito, no?
bago magkaroon ng totoong epekto sa atin at ang salita ng Diyos at anumang bagay na pwede pa nating matutunan sa salita ng Diyos, kailangan muna na buhayin tayo ng salita ng Diyos. Remember, we are born again with the Word of God. Pag nagsalita ang Diyos, kahit ang patay pwedeng mabuhay. And if you are dead spiritually apart from God, you cannot do anything. Hindi mo siya pwedeng malugod. That's why kung paanong tinawag ng Panginoon si Lazarus, Lazarus, come forth. Pag sinabi niyang certain person, tinawag niya. Hindi ba mararamdaman mo yung malalaman mong, ako yung tinatawag niya. You will know for sure. Di ba? At yun ang mahalagang lesson sa atin. Mahalagang mag-memorize, mahalagang magbasa, but nothing can come out of all of our efforts malibang buhayin tayo ng Diyos. Sapagkat sa maraming tao, it just becomes an exercise, pero wala naman silang desire para sa Diyos. Dati nga nababanggit ko, pag naririnig ko nun, di ba, ang tinaguri ang walking encyclopedia ng Pilipinas ay si Ernie Barro, kilala nyo parang pag pinapakita ang kanyang program, wala siyang kahit anong notes. Pag tinanong siya, from his memory, he is a brilliant man. And sometimes may magtatanong sa kanya patungkol sa Bible, minsan nasasagot niya. Pero ngayon, wala na siya Nagkaroon ba ng kabuluhan sa kanya kung may alam man siya sa Bible? Hindi ba lalong nakakatakot kung may narinig ka, kung may nalaman ka, pero hindi mo nakilala yung ipinapakilalang tagapagligtas, one day ipagbibigay sulit mo ito sa Panginoon. And you will be judged for what God has shown and revealed to you. Hindi ba yun ang pinakamahalaga? Kahit anong marinig mo o malaman mo, kung hindi mo makilala ang tagapagligtas at hindi ka nagkaroon ng buhay na walang hanggan mula sa Kanya, sayang lahat. And so all of our studies, all of our efforts will be in vain if God did not quicken you or make you alive. The Word of God is quick and powerful. Buhay ang salita ng Diyos at kaya niyang bigyan ng buhay ang sino mang tawagin niya. Hinihingi mo bang ikaw ay buhayin ng Panginoon kung wala ka pa sa Kanya? And challenge to sa mga Christians. Tayo bang mga Christians, sabi nga ni Pastor, kung sa maraming bagay, we're very active. Talaga namang sisigi tayo. Pero pagdating kaya sa Panginoon at sa salita niya, ganun tayo buhay na buhay? There must be something wrong kung pagbukas natin ng salita ng Diyos, and then palagi na lang, everyday, antok na antok tayo. Or pampatulog natin ng Bible. There must be a problem. Why? Because it makes us alive. It revives us. Ang problema yung puso natin. It is not the Word of God. So remember, the law of the Lord is perfect. It converts or revives the soul. Sana yun ang epekto sa atin. Pangalawa, papansin natin, the testimony of the Lord is sure. See, as God's Word, tandaan niyo po, wala tayong ibang pwedeng makuhang source para makilala natin ang Diyos. How do you know who God is? How do you know na yung paniniwala natin sa Diyos ay totoo? Marami tayong tradition at marami tayong namana from our forefathers na maaaring hindi totoo. That's why even if the Philippines is, as they say, the only Christian country in Asia, ang problema, yung definition of Christianity is not according to the Bible. See? How do you know who this God is? At ano ba yung totoong pagkilala sa Kanya? Ano ba yung mga sinasabi ng Diyos at sabi lang ng tao? It's only through His Word. That's why napansin natin last time, no wonder, ang pinakapalaging inaatake ay yung salita ng Diyos. Right now, do you still believe that the Bible is truly the Word of God? 100% the Word of God. Ganun pa ba yung confidence natin na ito ay salita ng Diyos? Kasi sa paglipas ng panahon, maaaring naniniwala tayong salita ng Diyos, pero hindi natin ganun kadaling sundin. Or hindi nga natin ganun pinapahalagahan. Gano'n na natin mabuklat sa... Kung totoong salita ng Diyos yan, hindi ba dapat wala nang masahalaga pa dyan kumpara sa ibang bagay? But how many people cannot go within the day nang hindi nakikinig ng news?
Ganun. It's a matter of habit. Minsan, nangyari sa akin yan, naging habit. Pero, kaya ba natin ng walang salita ng Diyos? Diba? Diba, sa mga coffee lovers, kaya nyo bang dumaan ng isang araw ng walang kape? Para yatang alam nyo na, I must have that. Pero ang tanong, pagdating sa salita ng Diyos, ganun ba? Lord, I need you. I need your word. Pag wala, ang laki-laking kulang. Ganun ba? Or we can just continue on. See? Yun eh. Ang point is, pinapaalala ng Panginoon because the more we truly know God, the more we would love God, the more we would trust God, and the more we would love His Word. Yun eh. Pag nagkaroon tayo ng kasiglahan o buhay, doon natin maisasagawa ang mga bagay na ito. Hahanapin natin ang Diyos ng maside. Magbibigay tayong panahon sa Kanyang mga salita. Instead of having excuses, gugustuhin na natin. See? Alam niyo yan, yung bang inilalagay ng Diyos yan eh. That's why it can never be man-made. It's always God-given. That's God's working. Kapahayagan niya to eh. Okay? Kung wala kang ibang pwedeng puntahan para makilala ang Diyos, mahalaga ba sa iyo ang salita niya? See? Paalala sa atin yon. And then, ang sabi doon, it makes wise the simple. Tiyak yan dahil galing sa Diyos. At sabi nga natin, yung simplicity dito sa talatang to and in many other passages, hindi siya pwedeng ikatuwa. It's the equivalent of being a fool. At wala sa ating gustong manatiling mangmang. But God wants us to learn. Ibinigay na nga sa atin eh. See? That's why, kung hirap tayo sa buhay, at hindi natin alam magdesisyon, at palagi tayo nagkakamali sa mga desisyon, of course, we are fallible, nagkakamali talaga tayo. Pero, after weighing everything, tapos hindi pa rin natin makita yung the right path, because there's something wrong. Kasi ginagabayan na tayo ng Panginoon eh. Kung palagi tayong kagaya nung taong bumabagsak na lang pagdating ng storms of life, eh baka tayong taong nakinig, pero hindi ginawa yung napakinggan. Unlike yung taong nakinig at ginawa, nakatayo daw sa bato, and of course we know that ang Panginoong Jesucristo ang bato, no other, kahit anong unos ng buhay. Diba? Siyang bahala sa atin. So, nangangulugan, talagang ginagamit tayo ng Panginoon every day, every moment, kung saan man. Hindi ibig sabihin hindi tayo magkakamali, pero even sa pagkakamali, tuturuan tayo ng Panginoon. Mas masarap yun. Diba? So, paalala po ito sa atin. Sabi dyan, the statutes of the Lord are right. Now, yung statutes, nabanggit natin last time, means properly appointed, a mandate from God, galing sa Diyos. Ngayon, excited ang mga tao because we have new leaders. At tama yung sinasabi ni Pastor Eric, dapat magpasubmit tayo. But how much more when it comes to our great God? Di ba dapat given na yon na talagang there's no question pag sinabi ng Diyos, that's it. Pero nakikipagtalo pa ba tayo sa Diyos pag nabasa natin o narinig? Pero hindi. Baka naman mayroong ibang ano bang gusto nating i-twist o i-bend ang Diyos? Posible. In fact, yung statutes, ang emphasis niya is that it is written. Ang emphasis is that it is permanently inscribed. Yung kataga nating itaga mo sa bato. Nakasulat sa bato. Etched in stone. Carved in stone. At na-amaze ako nung tinitingnan ko to, tama pala, magkahawig, pero tama. Yung the word statute, tsaka yung statue, pareho ng pinanggalingan sa Latin. Nasa bato. Nangangahulugan, it speaks of the unchanging character of God. Dahil hindi nagbabago ang Diyos, do not expect na pag may sinabi siya, later on, babaguhin niya. If it is wrong for Christian young people to marry unbelievers, it will never be right. Kahit anong pakiramdam mo.
Tama? Kung ang tama ay unahin ng Diyos at siya ang palagi nating kilalaning bilang hari, hindi po pwede at hindi darating ang panahon na may mas mahalaga sa Kanya because God is a jealous God. So, may mga principles sa Bible, alam natin iyon ang tama, but ang problem is, nagre-rebel din puso natin. Mabait naman ang Diyos, mapagpatawad naman ang Diyos. After I do this, hingi na lang ako ng tawad. You can do that. And God can forgive. Pero tandaan nyo, may tinatawag pa rin tayong consequences of disobedience. Hindi ka nga daw pwedeng, kung ikaw ay nagpapaapoy, hindi po pwedeng masunog ang isang kahoy nang hindi namamarkahan ng itim. Don't play with sin. Be serious with God. Sa mga kabataan, now is the time to give back your life to God. Huwag nyo nang isipin na gagamitin ko yung buhay ko however I want and then pagtapos na tsaka ako iba. Sayang yun. That's the wasted kind of life. Pero mapuprove nyo, totoo ang Diyos at tapat ang Diyos kung ngayon pa lang makikilala nyo na siya and then you would walk as God wants you to walk. Mas masarap yung ganong klase ng buhay. Diba? So, ano ang pagpapala ng salita ng Diyos? Sabi dyan, the statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. Wow. Ito nga yung tanong last time, ano ba ang totoong desire at kasiyahan ng puso natin? Siyempre, may mga bagay na naaaliw tayo o nasisiyan tayo sa paggawa ng mga even simple things. Walang problema doon. Pero kapag dinistil mo siya, pagka sinamarize mo siya, kapag piniga mo na lahat, ano yung totoong kaligayahan ng puso natin? Ang Diyos ba? Ang makasama siya? O marami ng substitutes para sa Diyos? See, maraming mga bagay ang magiging mas simple sa buhay natin if we know sino ang totoong kaligayahan. And that's the effect. Sabi nga ni David, habang sinusulat niya ang Psalm 119, palaging inuulit-ulit niya na ang salita ng Diyos ang kasiyahan ng kanyang puso. Ito pa ba ang kasiyahan ng iyong puso? Kung hindi, bakit? Ano ang umaagaw ng puso natin? See, mahalaga yan. That's actually foundational sa pag-aaral natin. Okay? Now, tuloy po natin. Ang sabi dito, since I was only able to go to that part last week, the commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Wow. Napakadalisay ng salita ng Diyos. Last time we went to Psalm 12, 6-7, kung saan sinasabi, kung paano daw ang silver pinupurify 7 times. Number of perfection, ganun ang salita ng Diyos. Pero gusto kong idagdag doon. Sabi dun sa verse number 7, Thou shalt keep them, O Lord. Thou shalt preserve them from this generation forever. Bakit dalisay ang salita ng Diyos? Although dumaan na sa maraming henerasyon. Bakit nalalaman natin kung ito ba talaga ang salita ng Diyos o salita na ng tao? Kasi marami nang nilikot eh. Because it's still God who's preserving His Word. And that's our guarantee, my friends. The next time you listen to God's Word, you can be sure God is speaking. Ang Diyos ang nangungusap sapagkat sinabi niya. The next time you open God's Word at gusto mong matutunan ito at pag-aralan ito, you can be sure it is true. Sapagkat pangako ng Diyos yan, hindi magmamaliw, hindi magbabago. At dahil ito ay dalisay, ang emphasis, it is not a mixture of truth and error. Hindi pinaghalo-halo. Yung nga po yung sabi natin na part ng liberalism ngayon, sabi nila, the Bible contains the Word of God. Ang Biblia ay naglalaman ng salita ng Diyos. Kung naglalaman lang yan, ano pa ang ibang laman niya? Di ba?
Eh di baka meron ngang dinagdag, merong wala, may hindi dapat andyan. Yun, pumapasok ang pagdududa. See? Kaya pala, sa simula pa lang, yun yung tanong ng serpent, na alam natin si Satan kay Eve, talaga bang sinabi ng Diyos, hath God said? Sa panahon natin, ganun. Do you still believe? When God says it, may isang Christian sabi niya, God said it, I believe it. That settles it. Ganun ba tayo? Kasigurado sa salita ng Diyos at ganun ba natin ito pinapahalagahan? See? So, mahalaga itong pinag-aaralan natin because being the pure Word of God, ito ay ginagamit ng Diyos para turuan tayo. Sabi diyan, the commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Nagbibigay liwanag. At alam natin, familiar sa atin ang Psalm 119:105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Need direction? We have God's direction here. Di ba? Kaya nga alam nyo, ang kainaman sa Biblia, hindi niya sinasabi sa atin yung mga specific things. For example, anong dapat nating isuot ngayon? Wear that blue jeans. Di ba? Or that. No, ang sinasabi sa atin, principle. Sabi, sa mga kababayan, wear modest apparel. Ano ba yung modest? Yung alam mong pleasing sa Panginoon. At malalaman mo yan if you are asking God. Di ba? Sa mga men, if we are seeking God, yung role ng father, yung role as head of the family, malalaman natin yan. Ang kagandahan ng salita ng Diyos, it's timeless. It's for all generations. At it's hindi siya bounded by culture. Bagamat mayroong pinag-uusapang culture sa Bible, pero pag nakita natin yung principle, it transcends time and culture. Applicable pa rin sa panahon natin. So, masarap matutunan at masarap sundin ang salita ng Diyos. Sa mga gustong magpaturo, sigurado, bibigyan tayo ng liwanag ng Panginoon. May mga times we have to wait. May mga times mahirap mag-weigh. Diba? At gumagamit ng Panginoon ng circumstances, ng mga pangyayari sa buhay natin. Gumagamit ng Panginoon ng ibang tao. Pero tandaan nyo, primarily, ginagamit ng Panginoon ang kanyang mga salita. Huwag tayong mahiwalay sa kanyang mga salita. Ang sabi pa po, at it's very interesting for me, yung susunod na ginamit. The fear of the Lord is clean. Wow. Remember, we're talking about the Word of God. Bakit ang isang tawag ay, sabi sa Tagalog, ang takot sa Panginoon? Ay malinis. Hindi kaya iba to? Well, still speaking of the same thing. Okay? The fear of the Lord. Wow. Now, nakakalungkot daw kasi sa panahon natin, nagbago na naman yung concept of fear. Diba? Kasi pag sinabi mong fear, parang ayoko niyan. It's a negative term for many. Although may passage sa Bible, God has not given us the spirit of fear, 2 Timothy 1:7. Ibang takot yun eh. Yun yung pagkatakot sa ibang bagay o sa kaaway, sa ibang tao, pero hindi sa Diyos. Pero pag sinabing the fear of the Lord, it's a good thing. Kapag ang sinasabi dito, it's equivalent to love, it's equivalent to reverence, to stand in awe, yung pagkamangha sa kalakhan, sa kadakilaan, sa kabutihan ng Diyos. Wow! Yun. See? Kaya, napakagandang term nito na dapat patuloy ma-develop sa atin. One, kung tayo totoong may takot sa Diyos, di ba? Sinasabi sa Job, hindi ba itong si Job is one that feareth God and escheweth evil? Dahil may takot siya sa Diyos, ayaw niya sa masama. So, the natural effect, ayaw mo yung ayaw ng Diyos. Pero gugustuhin mo yung gusto ng Diyos. So, mataas na pagtanaw. Ganun pa ba yung pagtanaw natin sa Diyos? O maliit na lang ang Diyos sa buhay natin? Para bang isa lang siyang pwedeng isa-isang tabi?
Pagkatapos ng lahat ng pangarap natin, pagkatapos matupad lahat ng bagay na gusto natin, tsaka natin maalala ang Diyos. Hindi eh. Siya yung lahat-lahat. That's the right perspective. Okay? Kaya maganda ito eh. This is a very good term. At in fact, naniniwala ako, as we begin to know more of this great God, wow, mamamangha tayo. Kung paano sa panahon ng Panginoong Jesucristo together with His disciples, kailangan niya silang dalin in the middle of the Lake of Tiberias. Bakit? Sabi niya, tumawid tayo doon. Tatawid naman talaga sila. Kaya lang, may unos munang darating para makilala nila sino siya. Pagkatapos, pakainin yung mahigit 5,000, kilala na ba nila ang Panginoon? Not yet. Pero makikilala nila siya so that they will say, wow, what manner of man is this that even the sea and the waves obey Him? Yung higit pang pagkakilala. Kaya nga sabi nila, di ba, sa langit, hindi matatapos yung pagkakilala natin sa Diyos. Why? Because He is infinite. Pero exciting. May mga natanggal na scales na hindi na ganun ka-limited, pero hindi pa rin complete. Kaya yung binabanggit nga ng iba, anong gagawin ko sa langit? Hindi ba boring? How can it be boring when you were the greatest one of all? Siya yung katuparan ng lahat ng pangarap natin, ng pinaka, maiisip nating pinaka. Siya yun. How can it be boring? Yung ngayon, ang sabi nga ni C.S. Lewis, ang tao baliktad. Ang tao mababaw. Para bang yung bata, sayang-saya siya maglaro sa putik. Hindi niya alam, iniimbita siya, halika, sama ka, punta tayo sa Boracay. Ayoko, gusto ko dito sa putik. Hindi niya alam yung kanyang namimiss. It's the same thing. Sa mga taong satisfied na dito sa mundo, you do not know what you're missing. Because totoo yun, sa Christians lang, yung the best is still yet to come. Greater things has God in store for us. Kaya nga daw hindi kayang sabihin ng bibig. Kulang pa. Much more. And you will only come to know Him more. You will be excited with this great God through His Word. Yun ang masarap as we journey daily in this life. Gaano man tayo ka-busy, yung the hustle and bustle of life, ano man ang mga pangarap natin, huwag mawawala at dapat pinakauna sa atin ng Diyos at ang Kanyang mga salita because patuloy niya tayong tuturuan through life's journey. See? And the more we know Him, the more we love Him, the more we'll trust Him, masarap makilala ang Diyos. See? We develop that high reverence for God. The fear of the Lord is clean, enduring forever. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Binanggit ng Panginoon yan, of course, in reference dun sa kanyang mga sinabing magaganap during that time. Pero ang point is, walang katulad ang salita ng Diyos. Tayo lilipas eh. Pero kung naniwala tayo sa Diyos at sa Kanyang mga salita, we will be with Him forever. How do we know? Because God said so. See? Alam niyo, sa Bible, palaging ang isang taong may pagkakilala sa Diyos is described that way. Tingnan niyo po yung Psalm 25. Psalm 25 verse number 12. Ano po ang pagkabanggit? What man is he that feareth the Lord? Him shall he teach in the way that he shall choose. Sino ba yung taong natatakot sa Panginoon? Yung totoong may paggalang sa Panginoon? Siya ang tuturuan niya. Again, dalawa lang klase ng tao. Yung totoong sa Panginoon, may takot sa Panginoon yan. Yung wala sa Panginoon, he doesn't care about God. Pero one day, lahat ng tao will care about God. Ang problema, it will be too late for many. Paalagan mo ba siya ngayon? O babaliwalain mo siya until it's too late? Hindi kailangan. Okay. So, maganda, no? Pinapaalalahanan, talaga bang may pagkatakot tayo sa Panginoon?
Talaga bang mataas ang pagtingin natin sa Diyos higit kanino pa man? Sabi, the fear of the Lord is clean and enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. The word judgments is from the word mishpat, which means justice, ordinance, act of deciding a case. Para bang kapag ka naglabas ng decision ang Supreme Court. Diba? Sa atin, it's the final authority natin sa law of the land. Pero pagdating sa Panginoon, wala tayong ibang final authority because God already gave a verdict. Nagdesisyon na ang Diyos. Kaya nga daw ang Diyos hindi pa bago-bago ng isip. Iisa ang pamantayan ng Diyos. He has already decided at ito ipinahayag na niya. Okay? Lahat ng mga taong ayos sa Panginoon will one day suffer His wrath. Pero lahat ng gusto sa Panginoon dahil binigyan ng bagong puso will one day experience eternal life with Him. See, yun ang excitement ng Christian. And so, mahalaga ito sapagkat walang gusto at walang kagustuhan ng Panginoon na hindi magaganap. Of course, mayroong mga ibinigay sa ating kautusan at madalas hindi sinusunod ng tao. Pero the decree of God, the decretive will of God, lahat ng kanyang itinakda will come to pass. Sigurado yun. Yun ang ating confidence, again, because of the character of our God. Di ba, familiar tayo doon sa Psalm 115, verse number 3. But our God is in the heavens. He hath done whatsoever He hath pleased. So, kung may nangyari sa buhay natin marahil na hindi natin maintindihan, that's part of God's decree. Diba? So, salamat sa Panginoon. Pwede natin siyang pagtiwalaan. Kaya nga po, nung sinabi ng Panginoon sa John 7:24, judge with righteous judgments. Paano tayo gagawa ng decision? Paano tayo maghahatol ng tama? We must have a basis. Kasi kung sa sarili natin, madali tayo magkamali eh. Yung akala natin tama, mali pala. No? Pero habang dinidevelop ng Panginoon ang isip natin, tinuturuan tayo ng Diyos, natututo tayo, ito pala ang tama, ito ang mali. Masarap kapag tinuturuan tayo ng Panginoon. See? No wonder, makikita nyo dito may progression. Kung paano binibigyan tayo ng buhay ng Panginoon, ginagawa niya tayong marunong, binibigyan niya tayo ng kaligayahan, binibigyan niya tayo ng direksyon, binibigyan niya tayo ng bagong puso, andyan ang katuwiran at katarungan ng Diyos. See? Ang daming ginagawa ng Panginoon sa atin through His Word. So, may progress sa buhay ng Kristiyano. And then notice, ang salita ng Diyos dinescribe as perfect, pwedeng pagtiwalaan, tiyak, maliwanag, tama, dalisay, matuwid, at walang hanggan. Saan ka pa? Di ba? Alam mo, pag-aalala ko, how our forefathers died para lang sa salita ng Diyos. How do we value the Word of God, my friends, my brethren? Handa ba tayong kilalanin ng Diyos, malaman ng Kanyang mga salita? Handa ba tayong sumunod immediately? Or do we bargain? Nakikipagtalo ba tayo? Gusto ba nating mamuhay ng katanggap-tanggap sa Panginoon all the days of our lives? We only have one standard, which is the Word of God. Napakaraming blessing ng salita ng Diyos. Are you experiencing the blessings of the Word of God? Gusto nyo bang maranasan pa ang higit pang ituturo ng Panginoon? Kaya walang taong pwede magsabing, alam na natin to, lahat-lahat. The more we know, the more we want to know. And the more we feel, we have to know more. See? Yun ang dinadala ng salita. At yun ang panalangin ko. We would be men
and women of the Word. Kung paano sana tayo maging men and women of prayer, palagi magka-partner yan eh. Sana tayo rin, men and women of the Word. See? Patuloy tayong turuan at kabayan ng Panginoon. At sana yung excitement natin sa mga natututunan natin, gamitin ng Panginoon para ibahagi natin sa iba. Marami pang gusto gawin ng Panginoon sa atin. Sana, pinapanumbalik ng Panginoon sa atin